nag-file naman ng impeachment laban kay VP Sara. Takot na takot kayo eh. Na maupo si VP Sara 2028, ang tagal pa ng eleksyon eh, naghahanda na talaga kayo ng impeachment. Pero ano bang laman ng impeachment? Di ba? Graft and corruption. Ano pa? Confidential funds. Eh mas matalino ka pa pala sa COA. Sinabi na ng COA na gamit sa tamang paraan ang confidential funds. Sinabi na ng COA na gamit sa tamang paraan ang confidential funds ni VP Sara. Sinabi na ng COA na gamit sa tamang paraan ang confidential funds ni VP Sara. Malalaman mo talaga pag nuknukan ng pagkabobo ng isang DDS. Hindi niya nauunawaan yung sinasabi niya. Na parang nilalamang-lamang niya ang kasong graft and corruption. At nilalaang-laang din niya yung issue sa confidential fund. So ngalngalin natin ito. Kung sinasabi mo na malinis si Sara sa COA, eh ano ito? The Commission on Audit COA flagged the misuse of 375 million confidential fund spent by the Office of the Vice President OVP noong 2023. At kung sinasabi mo naman na malinis si Sara sa COA, eh ano ito? Naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance na nag-aatas kay Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President OVP na isole ang kabuuang 448.8 million confidential fund. Idagdag pa natin to, ang ahensya lamang ng gobyerno na may direktang mandato ng pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusan ang pinahihintulutang gumamit ng confidential fund. At ito pa, under the 1987 Constitution, impeachable offenses are severe violations of public trust. And law is specifically defined in the Article 11, Section 2, official subject to impeachment include the President, Vice President, Supreme Court Justice, Constitutional Commission's members, and Ombudsman. Oh, anong hindi malinaw doon? Lahat ng mga offenses na kay Sara. Kaya huwag mong nilalaang-laang yun. Pero in fairness ha, professional ka na sa pagka-uplok. Naunawaan? So ngayon alam mo na. Patink ka naman sa akin. Nasa CR pa ako nito.